I love you! Love you, pare. Bibo! Yes, friend, moving on sa ating usapan ngayong gabi. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating BB Time tungkol sa usaping pag-move on. At yung narinig niyo po kanina sa ikalawang bahagi ng ating programa, practice ko lang po yun, ha? Oo, kapag na-experience ko na mag-move on, ayun yung sasabihin ko. Yun yung mga litanyang bibitawan ko sa kanya. Grabe no, ang sakit pala. Kahit practice pa lang, kahit wala pa akong jowa, ang sakit-sakit pala makipaghiwalay. Diba? Yung taong nakasanayan mo nang laging nandyan sa tabi mo, yung taong nakasanayan mo na lagi mong tinatakbuhan every time na meron kang problema, every time meron kang mga bagong kwento, bigla na lang isang araw, babalik na lang sa pagiging estranghero. Diba? Sobrang nakakalungkot. Sobrang sakit. So, ito talaga yung proseso na kailangan mong pagdaanan para tuluyan ka ng makalimot mula sa mga sakit na yon, kundi ang pag-move on. Sa iba parang ang dali-daling sabihin na move on na, kalimutan mo na, hayaan mo na. Alam mo kung nadadaan lang sa tulog yung pag-move on, baka 3 months tulog yung taong diba? Baka 3 buwan matulog yan. Kung naidadaan lang yan sa isang snap, sa isang pitik, sa isang kurap, di sana mas madali. Di sana tinupad ko na yung sinasabi mo sa akin na mag-move on na ako. Kaso hindi ganun kadali yun eh. It takes time. So kailangan nating intindihin, kailangan nating unawain yung mga taong nasa proseso pa rin ng pag-move on, ng paglimot sa taong nakarelasyon nila, sa taong minsang naging bahagi ng buhay nila na ngayon ay wala na. Hindi ganun kadaling kalimutan yon. At hindi ganun kadaling tanggapin at i-process sa isip at puso mo na yung taong to ay hindi na babalik sa buhay mo at maaaring mapunta na siya sa iba at yung mga dating ginagawa ninyo, yung mga dating pangarap ninyo sa iba niya natutuparin. Yun yung nagpapabigat lalo, yun yung mas nagpapahirap, yung mga alaala, yung mga pinagsamahan nila. So wag nating i-pressure. Lintik naman oh. Kakagaling lang ng heartbreak, gusto mo bukas okay na agad. Ano to? Ha? Ginawa mo namang kinder na mabilis makalimot sa mga problema. Na mabilis magpatawad, 'di ba? Hindi naman ganoon 'yon. Kung pwede lang bakit hindi? Kung pwede lang sana. Kung meron lang mabilisang paraan, bakit hindi? Kung meron lang pwedeng inumin o iturok sa utak at puso mo para mawala lahat ng alaala niya plus yung sakit na nararanasan mo ngayon, why not? Kasi kahit idaan mo sa pag-inom ng alak, yung puso mong gustong maghilom, gustong makalimot, hindi rin yan magtatagal. Kinabukasan masakit lang yung ulo mo pero at the end of the day, at the end of everything, pag nawala na yung hangover mo, maaalala mo na naman siya. Mawawala na naman yung manhid. Andun na naman yung sakit. So hindi yun ganun kadali. Walang ibang mabilisang paraan. Kailangan mong pagdaanan yung proseso. Wala eh. 'Di ba? Step by step. Kailangan mong harapin bawat hakbang sa prosesong yun. Regardless kung matagalan ka, regardless kung mabilis ka, regardless of the pace. Ang mahalaga, sinusubukan mong makausad ka. At wag nyo ring i-compare na yung ex mo nga okay na dapat ikaw rin. Diba? Dapat hindi ka affected kasi nga siya, tignan mo okay na, wala na siyang pakialam, wala na siyang nararamdaman. Hotdog! Mukha mo. Malamang sa malamang kaya okay na yung taong yan, kaya wala na siyang nararamdaman kasi siya yung nagloko o kaya naman siya yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay.
'Diba? Kaya mas madali para sa kanya. Kasi hindi naman siya yung naiwan sa ere. Hindi naman siya yung pinabayaan. Hindi naman siya yung binaliwala. Kaya ito rin yung mas masakit isipin, no? Bakit siya parang okay na? Bakit siya parang hindi affected? Bakit siya parang ganun-ganun lang? Mahabang panahon yung pinagsamahan ninyo. Umabot ng 5, 10, 15 taon. Tapos nung nakipaghiwalay siya, parang ganun-ganun na lang yun. 'Di ba? Parang kung iisipin mo, unfair. Na ano to? Noong mga panahong nagsasawa ka na sa akin, noong mga panahong ayaw mo na, basta-basta na lang, iiwanan mo na ako sa ere. Hindi mo man lang inisip yung mararamdaman ng partner mo? Hindi mo man lang inisip kung handa na ba siyang iwan ka? Handa na ba siyang pakawalan ka? Kaya sobrang lungkot at sobrang sakit isipin na habang ikaw nagdadalamhati pa mula sa pag-iiwan niya, siya parang okay na. Habang ikaw patuloy na nagdudusa. Alam mo, pag nakita mo siyang may kasama ng iba, isipin mo na lang pinapasyal niya yung aso niya. Charot lang. Diba? Alam mo, pag nakita mong may kasama na siyang iba, doon mo mas mako-confirm at doon ka mas sasapulin ng sakit at mapapasabing, shucks, confirm, hindi na ako ang gusto. Hindi na ako ang mahal. Meron nang nagmamay-ari sa minsang taong minahal ko. Siguro yun na rin yung rason or yun na rin yung sign para sa'yo na mag-move on ka na. Napakawalan mo na siya. 'Di ba? Kasi may mga yes friend tayo dyan na kahit pa sabihin na eto na yung sign, no? Eto na, sinasampal na sa mukha mo. Mag-move on ka na. Pero sila parang kumakapit pa rin. Umaasa pa rin na muli silang babalikan ng taong minsan silang sinaktan at iniwan. Again, hindi ko minamadali na mag-move on ka. Hindi ko minamadali, hindi kita pinipressure na kalimutan na siya. Pero ang gusto ko lang para sa'yo ay mag-move on ka na, especially kung na-confirm mo nang meron na siyang iba. Huwag mong hayaan na nakastuck ka sa iisang lugar kung saan iniwan ka niyang parang tanga. 'Di ba? Hindi pwede yung siya masaya tapos ikaw mukhang loka-loka pa rin, kakaiyak dahil sa kanya. Hindi pwede yun, di ba? Di ba? Huwag kang papayag na ganun. Pero ito seriously mga yes pre, no? Isa sa pinakamasarap na pakiramdam after mong masaktan, after mong dumaan sa isang breakup, is yung didilat ka isang araw, marirealize mo na lang na wala ka nang pakialam sa kanya. Na wala ka nang nararamdaman sa kanya. Maiisip mo na lang na lilipas yung isang araw na hindi mo na siya naaalala. 'Di ba? Sobrang sarap noon. Yung babalikan mo yung kahapon tapos sasabihin mo, naalala ko ba siya? Naisip ko ba siya? Tas maiisip mong ay hindi pala. So it's a sign for you na meron kang progress. Na umuusad ka. At ipagpatuloy mo lang yan. 'Di ba? At masasabi mong parang kahit papaano naka-move on ka na kapag kaya mo nang balikan yung mga pinupuntahan nyo noon nang hindi siya kasama. Kahit na ang sakit-sakit. 'Di ba? Ang sakit-sakit. Dito kami nag-holding hands, dito kami nagpipiknik eh. Tapos ngayon iba na yung kapiknik na ibang pick na yung inaan. Diba? Kapag na-realize mo na, kaya ko na pala ulit mag-isa. Okay na pala ako na wala siya. Kaya mo nang kainin yung mga paborito mo na hindi ka nawawala ng gana. Kaya mo nang unti-unting burahin lahat ng memories niya sa phone mo nang hindi ka manghihinayang sa mga alaala. Kaya mo na siyang pakawalan.
kayang-kaya mo na siyang talikuran. Kayang-kaya mo na siyang hindi isipin. Kayang-kaya mo nang mag-move on. Sobrang satisfying yan. Again, isa yan sa mga signs na nag-heal ka na. 'Di ba? So, ipagpatuloy mo lang yung progress na meron ka ngayon. Okay lang maging bitter, okay lang mairita ka sa lahat naman nakikita mong magjowa, i-bash mo lahat ng kinikilig, tawanan mo lahat ng kagaya mong nasasaktan. Kung yun yung paraan para kahit papano yung nararamdaman mong sakit ay mabawasan, okay lang yan. Basta hintayin mo lang. Tignan mo, promise. Darating at darating ka din sa puntong lalandi ka rin after. At least, di ba, habang naghihintay kang magjowa ulit, alam mo sa sarili mo na isa kang cactus yarn, nabubuhay kahit walang dilig. Nice. At para naman dun sa mga yes friend natin na nang iwan sa ere, hindi naman kaya naging dahilan ng hiwalayan ng isang relasyon na matagal na pinangalagaan at iningat-ingatan. Sana naman, kung ano yung naging desisyon ninyo, kung ano man yung naging rason kung bakit nyo kinakailangang umabot sa punto na makipaghiwalay or hiwalayan ang naging desisyon, panindigan nyo na yan, ha? Sana kapag okay na yung taong iniwanan ninyo, huwag na kayong bumabalik. Panindigan mo na kung saan mo siya iniwan. Panindigan mo na yung dahilan kung bakit mo siya inayawan. Kasi minsan, kayo, may pagkapapampam kayo, ha? Kung kailan naka-move on na yung taong iniwanan ninyo tsaka kayo bumabalik-balik na parang yoyo, ano to? Tinapon nyo palayo tapos gusto nyo babalik sa inyo, yoyo, be? Huwag ganon, di ba? Respetuhin mo yung nararamdaman ng taong iniwanan mo. Sinaktan mo na nga, utang na loob naman. Konsiderasyon naman. Huwag mo nang iparamdam ulit yung sakit na minsan niya nang pinagdaanan. Pinoroseso niya yan eh. Ang tagal niyang, alam mo yun, ang tagal niyang prinoseso sa sarili niya na makamove on. Tapos ayan ka, babalik-balik ulit. Alam mo nang marupok yan eh. Babalikan ka niyan. Kaya utang na loob, huwag ka nang magparamdam. Huwag ka nang magbabalik para siya ay hindi na masaktan. Oh! Basta yes friend ha, kung ikaw ay kung ikaw ay kasalukuyang nagmo-move on sa mga panahon na ito, just keep on moving, 'di ba? Usad lang ng usad, explore lang ng explore, harot lang ng harot. Mahanap mo rin ang tamang tao para sa iyo. Yan, 'di ba? Kung gusto mo, sabay tayo mag-move on. 'Di ba? Ako mag-move on na ako sa pagiging single, magjojowa na ako, gano'n. Gusto ko na ulit maranasan kiligin, maranasan landiin, maranasang masaktan, tapos alam mo yon, go ulit, landi ulit. Same cycle, di ba? Masasaktan, iiyak, tapos lalandi ulit, ganun lang. Ayos, well anyways mga yes friend, moving on, 3 oras na bibi tayo mga ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang bibi niya sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, Bibi! Mwah, mwah.